mga sign na kailangan na nating palitan ang stock battery ng ating motor. Ito pong mga sign na ito base po sa personal kong experience sa aming motorsiklo. Sa amin ngang paglalakbay ni Mrs. patungo sa aming mga trabaho ay napansin ko na nakailaw ang engine indicator light ng aming motor at may lumilitaw palagi na FI code sa dashboard ng speedometer. Dahil tumatakbo pa naman ang aming motor ay hindi ko nga ito pinansin. Hanggang sa pagdating ko sa parkingan ng aking trabaho ay doon na lumabas ang ibang pang senyales. Sa unang buhay ko nga ng motor ay hindi agad bumukas ang dashboard ng speedometer. Sa pangalawang switch on ay doon na ito nabuhay at dito nga ay may lumitaw naman CHEC na code. Pinindot ko ang push start button ngunit ayaw mag-start ng motor. Sunod ko naman pinindot ang horn button at dito ay nag-blink naman ang dashboard ng speedometer at napakahina ng busina niya. Ayon sa aking masusing pagre-research ay napag-alaman kong battery nga ang may problema. Kaya naman, agad ko itong binilhan ng bagong battery. OD gel battery nga ang nabili ko dahil wala akong mahanap na quantum at Yuasa battery na available sa mga shop, which is yan talaga ang gusto kong pang-replace sa stock battery. Dahil ang stock battery ni Raider 150 Fi ay nagkakahalaga ng 5K plus ang preso. Simulan na po nating ikabit ang bagong battery. Tanggalin po muna natin ang mga tornilyo nitong battery band. Matapos nating matanggal ang battery band, tanggalin naman po natin ang battery terminal connector cable. Para sa safety ng ating motor, ay unahin nating tanggalin ang negative terminal connector cable at saka isunod ang positive terminal connector cable. Then tanggalin na po natin ang stock battery at palitan na natin ito ng bago nating battery na OD gel type battery. Tapos ibalik na po natin ang mga battery terminal connector cable. Dito naman ay uunahin po nating ikabit ang positive terminal connector cable. Para kahit saan mapadikit ang negative connector cable ay safe ang mga fuse at wiring ng ating motor. Pagkatapos maibalik ang mga battery connector cable, ay ibalik na po natin ang battery band. Then maaari na po nating subukang paandarin ang ating motor. Kung nawala na nga ba ang mga problemang na-encounter natin kanina. So ayan po, nabuhay agad ang dashboard ng speedometer, wala ng CHEC code at engine indicator light. One click na din ang push start. Nabubuhay na ang headlight. May busina na din po both stock horn and loud horn at working na din ang passing light with loud horn. So ayun po, battery po ang problema sa ating motor. Kung meron pa po kayong karadagang impormasyon o karanasan na wala sa video na ito, ay maaari nyo pong i-comment sa comment section sa ibaba para mas marami pa po tayong matulungan. Ang edad na po pala ng ating motor ay 4 years and 11 months at may tinakbong 31,384 kilometers. Sa palagay ko naman po ay nasulit ng motor na ito ang paggamit sa kanyang battery. Dito ko na po tatapusin ang maiksing video na ito. Marami pong salamat sa inyong panonood. Please subscribe, like, comment and share.